Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang gumagapang na baging at nagtataglay ng mga asul na talulot o bulaklak at bunga na kalintulad ng mga beans. Subalit alam mo ba at siguradong mamamangha ka sapagkat napakaraming bisa at maraming pagkagamitan ng bulaklak na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga maaaring gamit at benepisyo sa ating katawan ng bulaklak na ito. Ang Blue Ternate Tea. Ang Blue Ternate Tea o Clitoria Ternate Tea ay tinatawag ring Asian Pigeon Wings, Bluebell Vine, Blue Pea, Butterfly Pea at Kordofan Pea na kabilang nga sa hanay ng mga Fabaceae. Sa bansang India nga, ito ay tinuturing na isang holy flower. Madalas gamitin sa pagkain ang Blue Ternate Tea bilang food coloring sa mga lutong dessert at minsan naman ay ipiniprito rin. Maaari mo rin itong patuyuin at gawing tsaa o kainin ng sariwa sapagkat ito ay may taglay na tamis at lasa. Kadalasan din itong inihahalo sa alak katulad ng gin at nag-iiba ng kulay kung mahaluan na nga ng ibang mga carbonated drinks. At ang panghuli ay bilang pangkulay sa mga tela. Subalit ano nga ba ang mga benepisyo nito sa ating katawan? Ang bulaklak na ito ay mahusay sa pag-boost ng ating utak o brain health. Ang acetylcholine nitong kemikal ay essential sa pagpapanatili ng masiglang kaisipan. Panlaban din sa cancer ang bulaklak ng Blue Clitoria Ternate Tea. Ito ay maaaring magtaglay ng mga anti-cancer properties upang ating malabanan ang ilang mga cancer cells. Anti-inflammatory agent din ang bulaklak na ito upang mabawasan ang pananakit ng katawan internally, kagaya ng mga body pain, migraine at pamamaga at pati na rin ang sakit sa ulo. Nakakatulong rin sa pagpapababa ng presyon ng dugo ang pagkonsumo natin ng tsaa buhat sa bulaklak nito. At dahil mayaman nga sa antioxidant ang Blue Pea flower, ay nakagaganda rin ito ng kutis at ng ating buhok. Kaya nga madalas ay ginagamit na nga itong sangkap sa mga skin products o mga shampoo. At ang pinakamainam nitong gamit ay ang pagpapanatiling normal ng ating blood sugar sa ating mga bloodstreams. Kaya mainam ito para sa mga taong may diabetes. Hindi ba't napaka-beneficial ng bulaklak na ito? Pagkain na ay napakasustansya pa bilang isang tsaa. Isang pangkaraniwan lamang na halaman sa paligid, subalit napakahalaga. Sa inyong probinsya o sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa bulaklak na ito? Pamilyar ka ba sa halamang ito? Ito. Marahil ay madali mo lamang itong maaalala at makikilala sapagkat kakaiba at matitinik nga ang mga dulo ng dahon ng halamang ito. Kaya nga madalas ay iniilagan. Subalit batid mo ba na ang halamang ito pala ay makakain, ginagawang alak at isa ring mabisang halamang herbal. Kaya kung may tanim ka ng ganito ay marapat mo itong malaman at maunawaan. Ang halamang ito ay tinatawag na agave o agave cactus sapagkat madalas ito ay makikitang tumutubo nga kasama ng mga cactus sa disyerto. Subalit hindi ito isang uri ng cactus o kaya naman ay aloe vera sapagkat isa itong halamang monocots. Madalas itong ginagawang houseplant ng mga kakilala nating plantito at plantita sapagkat napakaganda ng halamang ito sa ating mga tahanan. Madalas nga natin itong nakikitang itinatanim sa mga park, sa mga pathways at sa mga pampublikong lugar sapagkat ito ay hindi nangangailangan ng madalas na pagdidilig at maingat na pag-aalaga upang mabuhay. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam
na mainam pala at makakain at gamot din ang isang ito, na madalas pa nga ay hindi natin pinapansin. Partikular na ang isang variety o klase nito na kung tawagin ay Agave americana, na madalas nga ay naalagaan na natin. Batid mo ba na ito ay namumulaklak din? At ganito nga ang kanilang hitsura. Makakain ang bulaklak na ito na maaari mo ngang iprito, stir fry, ilaga at ilan pang mga luto bago ito kainin. Ang katawan naman ng bulaklak nito ay maaaring kunin at katasin, na pinagmumula naman ng aguamiel na matamis at parang tubo. Sa ilang lugar naman ay binubutas nga nila ang gitna ng agave plant upang i-harvest ang naipong mga katas o tubig nito na matamis at maaaring i-substitute nga sa asukal. Maaari mo din itong i-ferment at kadalasang ginagawang tequila o di kaya naman ay beer. Ang mga batang dahon naman ito ay maaaring i-bake at kainin, na maging noong unang panahon pala ay ginagawa ng pagkain ng mga katutubo sa timog kanlurang bahagi ng Amerika. Mainam din ang tubig buhat sa agave na panglunas sa mayroong constipation, sakit ng tiyan, hindi natunawan, mahangin ang tiyan, mayroong cancer, diarrhea at upang ma-flush out ang mga toxins natin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi dito. Napakarami pang ang gamit ng agave mula nga sa kusina hanggang sa mga industrial production bilang isang raw material, bilang inumin, pagkain at halamang herbal. Kaya naman next time na makakita ka nga ng agave plant ay alam mo na ito pala ay napakahusay, hindi lamang bilang halamang ornamental, ay napakarami pang pakinabang. Ikaw, mayroon ba kayong tanim na agave? O nakakita ka na rin ba ng bulaklak nito sa personal? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.